What's up guys? Welcome to One Click Moto TV. Meron naman tayong bagong video. Ito si One Click. Ayan. Meron tayong in-order. Ngayon, i-coconnect natin si One Click sa cellphone natin using apps lang. Ayan. Tingnan natin yung mga parameters niya. So, ito yung mga in-order natin sa Shopee. Yan. Ito yung mga gagamitin natin para makakonect tayo kay One Click. Tapos, i-connect natin siya sa cellphone. Yan. So, kakabit muna natin itong mga connection natin. Tapos, papakita ko sa inyo yung sa cellphone gamit yung apps. So, balikan ko kayo. So guys, ito yung lalagyan na natin ng battery. So, andito yung K-line ng motor. Tapos dito natin i-connect yung ano natin, yung Bluetooth natin. So, bubuksan natin to, tapos may linya dyan. May socket. Doon natin ikakabit ito. So, bubuksan muna natin. So, ayan guys, nabaklas na natin yung takip. So, ito yung line, K-line ni One Click. So, dito tayo magko-connect. Ayan. Yun, ito yung K-line para sa Bluetooth natin. I-connect natin dito. Bluetooth natin, OBD2 scanner. Diyan. So ito guys, nakabit na natin yung Bluetooth natin, pati yung K-line natin. So kailangan natin buksan yung motor, kailangan natin isusi para magkaroon siya ng power. Pag nagkaroon ng kulay red na ilaw, ibig sabihin may power na. Tapos meron dyan lalabas na 1 kilo pa para sa connection ng Bluetooth. Tapos yung isa is para sa connection ng ECU. So, susiyan muna natin. So, ayan guys, may ilaw na. Ayan, kulay red. So, i-connect na natin siya sa apps natin. Connected to OBD. Connected to OBD daw, sabi. Connected na tayo sa apps. Ayan. Ito yung mga connection niya. Pag yan is nag-ilaw na ng steady yung kotse, ibig sabihin niya connected na sa ECU. Ito yung connection natin sa Bluetooth. Yan. Meron siya mga real-time information. Tapos pag in-start natin yan, wait lang, i-screen recording natin para mapakita ko sa inyo na maayos. So, ayun guys, naka-connect na tayo kanina. So, eto na. Pasensya na kayo, medyo maingay kasi may naggagawa sa kabilang bahay.
So, kailangan natin i-start yung motor natin. Tapos, makikita nyo na connected tayo dito sa app. Kasi makikita nyo tong revs RPM is gagalaw yan. Ayan, kung makikita nyo, magalaw yung RPM natin. So, connected tayo dyan. Pag nirev ko yan, gagalaw yan. Ayan guys. So, papatayin muna natin. Tapos, kukonek muna tayo. So, ito guys, meron dito real-time information, fault codes, map view, test result, graphing, adapter status, get plugins kung gusto mo magdagdag ng mga parameters, health, kung may gusto kang malaman na iba, i-click mo lang yung question mark dun sa mga parameter para sabihin nila kung anong purpose ng parameter. Tapos meron tayo dito yung itong fault code read. Ito yung nagbabasa ng fault codes. Malalaman mo na may error yung sensor pag meron lumabas na check engine dito sa ating dashboard. May lalabas dyan na check engine na kulay dilaw. Ngayon, pwede mo siyang gamitin, itong apps natin, para malaman mo kung ano yung problema, bakit may check engine. So, bumuksan natin yung check engine, ay itong fault code, logs. Ngayon, i-scan natin. Ayan. Reading na siya. Hintay lang natin kasi binabasa niya pa yung ECU. Kine-check niya kung merong problema yung motor natin. So ito is pwedeng makatulong sa atin dahil lalabas dito kung ano yung fault code, kung ano yung problema ng motor natin once na may lumabas na check engine. Ngayon, ang dapat nating gawin is kailangan kung ano yung man yung lalabas na fault code, kailangan natin yung ayusin. Ngayon, ang sabi niya is zero fault daw. Ibig sabihin, wala tayong fault code na nakuha. Walang error dun sa mga sensor ng motor natin. So, babalik tayo dito sa main menu. Pwede nyo rin siyang gamitin pambura ng fault codes. Kung meron siyang mabasang fault codes, pwede nyo yung burahin. Pero bago nyo siya burahin, kailangan maayos nyo muna yung problema na sinasabi ng apps. Hindi pwede yung basta-basta nyo na lang buburahin yung fault code na hindi nyo pa siya inaayos. Magkakaproblema po kayo doon. So, ngayon naman, pupunta naman tayo sa real-time information. Ayan po, meron po tayo dito mga pang-check ng mga parameters. Ayan, yung cooling temperature, RPM graph, throttle body position, auto sensor volt. Ito po, yung throttle body position. Makikita nyo po yan. Connected po tayo dyan. Tingnan nyo po yung throttle body. Gagalaw po yan. Yan. Makikita nyo po. Yan. Gumagalaw po yan. Connected po tayo dyan.
So, meron pa tayong ibang sensor, voltmeter, short-term fuel trim, O2, acceleration, advanced timing. Ayan. So, i-start po natin yung motor para makita yung working yung mga parameters na yan. Yan. So, nakikita nyo po, gumagalaw po yung mga parameters natin. May reading po siya ng volt, throttle body position, coolant. Yan. Nagbabago yung coolant. Yung RPM natin, medyo mababa yan. May ibang reading naman. Yan. Mga ibang parameters. Yan. Bahala na po kayong mag-aral ng ibang mga parameters kung ano pong gusto nyo idagdag sa dashboard nyo. Pero dito nyo po malalaman kung working yung mga sensor nyo. Yan. Dito nyo ma-check yan. So ayan, na-share ko po sa inyo yung apps natin na connect dito kay OneClick. So hanggang dito na lang po. Kung meron po kayong katanungan is comment down below lang po. Kung nagustuhan nyo po yung ating video is like lang po. Don't forget to subscribe. OneClick Moto TV. Nandito na lang po. Ride safe po sa inyo lahat. God bless and bye.